Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post, ang balita ngayon. Title, Delikadesa? Tungkol ito sa DPWH Secretary na hanggang ngayon ayaw pa rin mag-resign. Sa kabila ng panawagan ng ilang mambabatas na magbitiw, nanindigan si DPWH Secretary Manuel Bunuan na mananatili siya sa kanyang pwesto. Ito ang kanyang statement. My service is at the pleasure of President Marcos. Sa isang panayam, binigyan diin ni Bunuan na tuloy ang kanyang trabaho hanggat nariyan ang kumpiyansa ng Pangulo. Tuloy-tuloy naman po yung utos ng Presidente sa akin dahil tuloy-tuloy din naman ang investigasyon ng mga anomalous flood control projects, sabi niya. Ngunit sa gitna ng isyong ito, marami ang nagtatanong, wala na ba talagang delikadesa sa pamahalaan? Kung dati, kusa ang pagbibitaw kapag nadawit sa kontrobersiya, ngayon ay tila naging pamantayan na ang manatili sa pwesto basta't may basbas ang nakakataas. Eksakto. Wala na yung parang patay na ang delikadesa. Sino ba ang isa ang may delikadesa sa aking opinion? Noong panahon ni PRRD, yung si DA Secretary Manny Piñol, pinaratangan. May mga sumisira sa kanya. Ang ginawa niya, nagpaimbestiga muna siya sa Presidential Anti-Corruption Commission. Lifestyle check. So, hinintay muna niya yung resulta kasi inaakusan siya na corrupt. Kung anong tinatanggap sa mga sindikato, smuggling ng agricultural products, yun ang bati ko sa kanya. So, siya lang ang alam ko na cabinet member na voluntary na nagpa-imbestiga, lifestyle check na PACC, Anti-Corruption Commission. Nung lumabas ang lifestyle check, investigasyon ng PACC, yun, nag-resign na siya. Kasi sabi niya, Mr. President, inaakusan ako na kurakot. But ito po ang resulta ng investigasyon ng PACC. Wala akong ginagawang masama. But I am now resigning. Ayun. Yun ang may delikadesa. Hindi siya kapit-tuko. Sino pa ba? Si Director Jaime Santiago ng NBI. Ayun, may delikadesa. Wala siyang ginagawang masama. Pinaparatangan lang. May mga sumisira lang sa kanya. So, para hindi masira ang pangalan niya, nag-resign. Irrevocable. At least mayroon pang may kaunti pa, mga ilan-ilan pa na may delikadesa. So dito kay Secretary Manuel Bunuan, well, karapatan niya yun. Walang it is only between him and the President. Kailang ang taong bayan nanonood. So, kung ayaw siyang sibakin ng Pangulo, so be it. Kailang, wag silang magsisi kung ang taong bayan, karamihan ng taong bayan, ako, personally, wala akong tiwala sa ginagawang investigasyon ng DPWH. Akala ko ba, sabi ng Pangulo nun, hindi DPWH ang mag-imbestiga sa flood control. So, ngayon, lumalabas, binawi niya ang kanyang salita. Umaasa pa rin siya sa DPWH. So,
imbestigahan mo ang kasama mo, imbestigahan mo ang sarili mo. So, seryoso ba talaga ang Pangulo sa kampanya laban sa korupsyon pagdating sa flood control projects? Ang prueba para sa akin na seryoso siya kung mag-designate na siya ng independent body. Yung walang pinapabor, walang kinakatakutan. Yung from the outside. Example, yun, si General Magalong, Mayor Magalong, nagbo-volunteer. Siyang mag-imbestiga. Ayaw. Oh, si Director Santiago. Pag si NBI Director Santiago ang mag-imbestiga, maniniwala na ako. O kaya si retired Ombudsman Samuel Martires. Mga ganong klase ba, may credibility. Ang mag-iimbestiga ang DPWH, hindi naman pinaparatangan natin na may ginagawang masama si Secretary Bunuan. Kailangan, hindi naman siya personal ang mag-iimbestiga, uutusan man ng mga tao niya. Baka ang pinapaimbestiga niya, mga regional directors. Wala na. Isa pa pala, si General Torre. Sabi ni Secretary Rimulya, anti-corruption job daw ang ibibigay kay General Torre. Ayun. Kahit masama ang loob ko sa ginawa ni General Torre kay Tatay Digong, pwede kong iset aside muna yan. Hindi ko kalimutan. Kay parang mahirap kalimutan yung ginawa nila kay Tatay Digong. Pwedeng iset aside. Tapos suportahan ko si General Torre. Kasi nandiyan yung tapang, wala siyang sinasanto, basta bigyan ng trabaho Nakaya nga niyang arestuhin ng dating presidente. How much more yung mga DPWH engineers lang dyan, directors, contractors, o kahit mambabatas ka dyan, senador ka o kongresista, hindi ka sasantuhin ni General Torre. Basta utusan lang siya ng Pangulo. Kaya lang hanggang ngayon, hindi pa natin klaro kung ano ba talagang ipapagawa kay General Torres. Sana siya ang mag-imbestiga. At hindi sila makakalusot kay General Torres. Yan ang tingin ko sa kanya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang sidling nga kape nga 2020 kabuok nga among itanom. So mo na ni sila ang nagtabang. So mga nindot gid kaayo nga sidling. Mga tambok. Daghan gyud kaayo. So ang nagtabang sa amo sa napulo ka tao sa pagpananom sa 2020 ka tanom nga kape. Kumpren pohon ya. Upod ni ang kalokdo og iti. Og karon mao na ni ang tamnan sa 2,000 ka sidling nga kape. So luag yod. So mao na ni sila ang nagtabang sa amoa. To sa ibabaw lain ang gaiti og lain pod ang gatanom og lain pod ang gabutang sa kape nga itanom. So mao na ni siya nga mga sidling nindot gyud kaayo. Mga tambok. Mao na ni nga sidling ang napaltam og tag 25 pesos ang kada usa.
Mausad ni sila ang nagtanom sa kape. Kaya nga.